Yung kaso namin sa COMELEC was about the leadership of the party. Isira pala ulo nila, sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Tapos aangal sila na andun pa sa existing stationery ko yung PDP laban, di ba? So may karapatan pa kayo, sir, na gamit? Well, under dispute pa yung Sa Supreme Court? Yung decision ng COMELEC na sila kusi naman ang nagwagi, under dispute pa sa Supreme Court. So malay natin, marireverse pa yan. But then at the same time, si kusi mismo sinasabihan ako na hindi naman daw nila ako in-expel sa partido nila. Ayoko lang makasama sila. Pero hindi nila ako in-expel. So, bakit aangal ngayon sila kung gamit ko pa ang PDP laban na partido ko namang tunay yan, partido ng father ko, at ako nagbumuhay niyan hanggang sa time ng kaso ng COMELEC. Sir, sinabi rin po nila na refrain from misusing the name PDP Laban and misleading daw the Filipino people about your current party affiliation kasi daw po nag-transfer na kayo sa Nationalista. Well, yung Nationalista certificate of nomination ko, that was with the National Assembly kasi kami ng PDP laban ko yung wing ko, yung faction ko pa, yung originals. Nag-National Assembly kami and they gave me permission as well as si Senator Manny Pacquiao na for purposes of the May 2025 elections, we can use another party's CONA. So lahat po yan anticipated na namin yan, lahat po yan na-covered na po namin. So we are still with PDP Laban. In case we win the case sa Supreme Court, we are ready to assume leadership, legally speaking, of our own party. So, sir, But in the meantime, yung paggamit namin ng other parties CONA, allowed by our original faction of the PDP Laban in a National Assembly, very specific, plus alam din po nung hosting party. Alam po. So, sir, you are running under what party? Ngayon, Nationalista Party. NP. NP. So, yung PDP na ginagamit nyo, PDP Laban, yung kanilang mga senatorial candidates, hindi nyo ini-endorso? Hindi. Hindi namin in-endorse yun. May kaso pa kami sa Supreme Court. And then, anong dating sa inyo, sir, nung mga nagiging parang patutsadahan, batikusan yung remarks ni former President Duterte na patayin yung 15 senador para makapasok yung kanyang pambato sa senatorial race. Anong dating sa inyo, sir, noon? Delikado yung mga ganong salita, sana i-discourage na yun. Although sabi ko, paubayan na natin yan sa mga investigators, kasi pwedeng ang pasok talaga yan din sa sedition ba yun? When you call for violence against government officials, pasok kasi yan sa definition ng sedition. So, paubayan na natin sa DOJ, sa NBI, if they feel na in the totality of the circumstances, may kaso ba o wala. Pero, natin yan, i-discourage natin yan. Mahirap yung sasabihin, joke lang. Kung mag-research kayo ngayon, may kaso ngayon sa Australia. Yung may dalawang nurses na of Arab origin, nag-anti-Jewish sentiment sila sa online. Ngayon, binabalikan sila, sabi nila, joke only. Ang sabi ng mga Australian law enforcers doon at saka government officials, hindi pwedeng bayaan natin itong mga ganitong delikadong mga pananalita na calling for violence. Pero the mere fact na dating ang Pangulo, dapat hindi natin inaasahan yung mga ganong pananalita sa kanya. Ayun na nga, pero nung Pangulo siya, madalas din natin marinig yun. Sir, di ba yung Presidential Decree 1727 again penalizes bomb jokes? Yes. Meron. So pwede siya doon? I do not know the context ng bomb joke yata. Anywhere ba yan? Or in the airport context yata? Mukhang anywhere, if I'm understanding this right, 1727. I'm no longer familiar with the PD. So yun na nga, kaya nga sabi ko, the DOJ, the NBI must be more familiar with all of the other criminal laws.
Okay. Pero sir, hindi Amor. factor kung na-feel threatened yung mga senators. Kasi for example, si SP, ang sinasabi niya, hindi naman sila na-threaten, yung mga senador, wala naman nagko-complain among the senators, so dapat wala na daw kaso yan. Hindi naman ito parang private crime eh. Alam ko yung mga ganyang prinsipyo sa private crime lang yan na kailangan yung tao mismo apektado ang magrereklamo. So this is actually in the nature of a public crime if it is a crime. Kaya i-ano ko na muna, wala akong expertise na dun sa bomb joke law. So PD, ano sabi? Just give us time, i-research din po namin. Pero sana ginagawa na ng DOJ at saka ng NBI yung research. So, bagamat sabi niyo dapat dinidiscourage yung ganung mga statement, pero knowing the former president, hindi po kayo na-threatened sa ganung pahayag ng dating Pangulo? Hindi ako threatened na sinabi niya. Ang problema kasi is may mga followers siya eh. May danger, sir. Malay mo, hindi nila alam sa yung iba, hindi joke yun. Sir, nagsabi na po kasi NBI na hindi naman nila iimbestigahan. Hindi ko na ima-micromanage ang NBI. Kung ayaw na ng NBI, so be it. So be it. Pero sir, yung mga negative campaigning, according kasi kay COMELEC Commissioner George Garcia, under Omnibus Election Code, parang inaalaw yon. Do you think it's about time i-amend ang Omnibus Election Code para Ganito. ma-dissuade na yung mga negative campaigning? Yung positive, ito nga, napansin ko na yung negative campaigning noon pa, kaya research ko na yan noon pa, mga 3 elections ago pa o 4 elections ago. Yung positive campaigning, kailangan mo identify sarili mo, di ba? Kunyari, mag-aalalagay ka ng ad o maggagawa ka ng mga printed materials, paid for by, paid for, then the candidate paid by, then the payor plus the name and address. Dapat ang negative campaign ganun din. Kung sakaling ipi-place ang mga negative campaign, kasi tama siya, pagbasa ko rin ng election code doon, allowed. But, ang problema nila, pinapayagan nila yung mga pailalim na tira eh. Na dapat, pag may negative campaigning ka, ilabas mo na rin. Dapat nandun, paid for and paid by. Pero malabo yung paid for. Siguro, paid by. Kasi it's against a candidate. Ilabas. Dapat hindi pwedeng nakatago. Because it is actually allowed. So, okay lang na allowed yun, sir. Pero proper na negative campaign. Wag botohin si pwede yun. Pero wag yung mga chismis or whatever, libelous. May kaso ka pa rin. Okay. JC. Hi, Sen. Good morning po. Other topic lang po. Yes. SC sets or oral argument on Maharlika Investment Fund po. Sir, Sen, nakatanggap na po ba kayo ng kopya po ng SC Reso with regard po dun sa oral arguments po? Mahal. Yung council namin, mag-meeting na kami. Nakita ko na, nabasa ko na rin yung gusto nila mga topics na i-discuss. Okay. Any other question? Okay. Ma'am. Sir, ano na po update dun sa kaso po ninyo sa Marikina? Okay. Ang case naman sa Marikina, hindi naman ako yung affected, di ba? Kasi Oo, yung kalaban ninyo. ang na-disqualify si Mayor Marcy Teodoro ng division. So I think he has appealed it sa MR, ang tawag dyan, motion for reconsideration, which is treated as an automatic appeal sa NBank. So it's pending sa NBank. Siguro bumibuelo lang ang NBank kasi may dalawang nag-retire eh. So may dalawang new appointees. So bigyan din natin ng time yung dalawang new members na acclimatize. Sir, paano yun kung nakalagay na po siya dun sa balota? Okay lang po yun. Actually, it's safer na nandun ang pangalan kasi mas madali na yung if you are disqualified, sasabihin lang ng COMELEC, we will not count. We will not count your votes or even if your votes are counted, they will not be given any effect. So, yun. So mas safer yung may andun yung pangalan kaysa sa wala yung pangalan tapos sasabihin ng higher court na hindi pala siya disqualified, hindi mo na mapiprint yun. So that's the more cautious way of doing things, na i-print mo muna lahat ng pangalan tapos may time naman sa dulo pa, kahit ano yung resulta, you can say na walang effect yung boto nung disqualified. Pero sir, the mere fact na incumbent mayor po itong kalaban ninyo, mabigat po bang kalaban kapag nakaupo yung kalaban sa... Undefeated ito eh. Undefeated. Mabigat. He is an undefeated
politician in Marikina. Pero hindi yun ang issue. Ang issue rito is in running as a member of the House of Representatives, hawak pa ba niya lahat ng qualifications? Kasi he did something, he moved to another district. Yun yun eh. He moved this registration to another district. Yun. So pagbalik, na-violate na yung 1-year residency requirement. So anong plano niyo? Paano niyo dadalhin sir yung kampanya niyo? Considering na ang kalaban niyo nakaupong mayor ng Marikina. That traditional way lang of campaigning, winning the hearts and minds of the people.